Eto ha, pakikita natin ha, kung ano talaga ito si Paduano. Huwag na tayong lumayo. O, punta na tayo sa Wikipedia. Lalayo pa tayo. Ito, ayan. Sino ba si Paduano? He was, basa. Ayan. He was the National Commander of the Revolutionary Proletarian Army, Alex Buncayao Brigade. Naku po, patay tayo dyan. Ano po yun? An armed communist revolutionary group. Siya po ay commander ng army ng Revolutionary Proletarian Army na Alex Buncayao Brigade. Ayan po siya ha. Ayan, nalinaw po niyan. Tapos dito, prior to his political career, Paduano was a member of the Revolutionary Proletarian Army. The military wing, ibig sabihin ng military wing, syempre, bit-bit yan. Revolutionary Workers Party, a communist party, ito matindi dito. That split from Communist Party of the Philippines. Wow! Meron na ngang mga Communist Party of the Philippines, humiwalay pa siya. Meron nga ng mga nagre-rebelde, himuwalay pa siya doon sa nagrebelde pa siya doon sa nagre-rebelde. He went on to become its national commander. Ayun. Gusto naman palang maging leader, kaya naman himiwalay. Naging leader siya. So, basta, mahirap ng pangalan ninyo. Paduano later disengaged from the group as he sought to participate. Tinan mo na. Ito, si Paduano daw umalis dun sa grupo niya kasi nag-participate siya sa party list for abang lingkod. Mga kababayan, ang tanong, umalis ba talaga? Para lang pumasok sa party list? Yun ang tanongin natin. Sir, umalis po ba talaga kayo? Kasi yung ugali ninyo parang hindi umalis. Yung ugali lang naman. Tingnan natin. Para mas makakilala pa natin. Ano ba itong revolutionary Proletarian Army? Etong RPA, tawagin na nating RPA, was the military wing of Revolutionary Workers Party. Ito, ayan. The Revolutionary the RPA, sa baba, ayan, sa activities, Alex Buncayao Brigade, RPA, ABB, engaged in peace negotiation broke by Eduardo Cojuangco Jr. with the government of Estrada. So, nakipagbati daw sila. Yon, alam na natin. So, galit-galitan sila. Ito sabi dito, the Metro Manila-based Alex Buncayao Brigade which also broke army from the New People's Army. So, sabihin humiwalay din. Yung una-una, humiwalay siya doon sa Communist Party of the Philippines. Ito namang Alex Buncayao Brigade, umalis naman sa NPA. So sa madaling salita, yung mga rebelding grupo ay inaalisan nila din para din nagrebelde din sila doon sa mismong mga rebelding grupo. Kaya na iba sila. Okay? Tapos eventually, bumalimbing din. Bakit? Nakipagkasundo kay Eduardo Cojuangco and kay Joseph Estrada. Ayan. So, sabi nga dito, bumaligtad and ito, ayan, nakasulat po dyan. In 27, an apparent split occurred between two factors. Nag-split na naman. Grabe talaga. Ay, nako, split kayo ng split ano kayo pinag-splitan ninyo? Diba? So, ito matindi. Ito, babasahin ko sa inyo. As of 2016, the peace deal signed by RPA-ABB with Estrada administration remains to be fully implemented.
Nilo de la Cruz and a group of former RPA-ABB members calling themselves Democratic Front for Philippinism issued a statement supporting Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte on war on drugs. Diba? And his revolution against the oligarch and exploitation. Ay nako, so ibig sabihin mga kababayan, ang gulo-gulo, sumusuporta naman pala yung grupo niya dati. So anong pinipiyok nitong taong ito ngayon? Hindi natin maintindihan. Ano kinaiinit ng butchi mo ngayon? Akala ko ba dati yung grupong inalisan mo, sumuporta naman pala ka sa war on drugs. Ngayon, ang napapansin ko lang dito, hindi natin to sinasabi para kundinahin na. Kasi para makaintindihan natin yung tao, kailangan nating alamin yung kanyang background. Ang background niya, dati talaga siyang militante. Dati nga siyang head di ba? Ng isang breakaway group, ika nga. So naging naging talagang humawak siya. So palaban itong taong ito. Nagrebelde siya until nung siya ay tumakbong party list. No, nung tumakbo siyang party list, ayan na nga nagkaroon na nga ng mga pag-uusap doon yung grupo na kanyang kinasamahan. So sa madaling salita po nakipagbati din sa gobyerno. Yun ang kanilang personalidad. Yung grupo na yun. At the same time siya naman nakipagbati na sa gobyerno din through party list. Tama, mali? Ngayon, ang tindi na ng kanyang pagsipsip doon sa kanilang speaker. Bilang party list na representante, kaya nga ho siya ang parang, sabi nga nila, tinatawag na attack dog dito sa Kamara. Nakikita nyo na kung bakit ganyan ang pag-uugali niya at lagi siyang galit. Alam nyo na, di ba? Alam na po natin kung bakit siya laging galit. Personalidad niya na simulat-simulat sa pool ng kanyang pag-join sa mga activism, galit siya lagi. Lagi siyang umaalis dun sa grupo niya. Hindi, ito kinikwento lang naman natin. Ganun ang kanyang personality. So alam nyo na po kung bakit ganyan siya. Ngayon, expect nyo na lagi siyang galit sa mga resource person. Di ba? Para hindi na tayo nagugulat na bukas may sisigawan na naman siya. Kasi nung isang araw, sinisigawan niya yung sa PDEA. May susunod. Alam mo na, sisigawan na naman niya. So alam nyo na kung bakit galit yan. Okay? So yun lamang po mga kababayan. Kaya nga ngayon, galit na galit siya kay Duterte. Pero hindi naman niya kayang ipatawag. Hindi naman niya kayang ipasubpina, di ba? O kung better yet, ipakontempt mo na. Akala ko ba matapang ka? Yun lang, sana ipakontempt mo na si Pangulong Duterte. Hindi naman siya gusto ko makontempt pero para malaman mo yung galit ng mga Pilipino. Again, hindi ko siya I am not and never will encourage rebellion against the government. Tandaan niyo yan. I will always say this to my channel. I believe in Romans 13 verse 1. So I will not encourage anyone to rebel against the government. When I say nang malaman mo ang hinahanap mo is that you would know yung galit ng taong bayan sa inyo. Kayong mga congressman. Kasi ngayon, feeling nyo gustong-gusto kayo ng tao. Nabubulag kayo ng mga trolls. Pero ang totoo, galit na ang mga Pilipino sa Quadcom. Galit na ang Pilipino sa inyong mga congressman na walang inatupag kung hindi mamulitika. Yan po kayo Mamulitika ng mamulitika ng mamulitika. Diyan galit ang mga Pilipino. Kasi kawawa naman ng mga Pilipino napapabayaan na dahil sa pamumulitika lang ninyo. Gawin nyo yung trabaho ninyo, hindi magagalit ang mga Pilipino. Ngayon, gutom. Walang trabaho, ang tindi ng krimen. Tapos ang inaatupag ninyo, gipitin lamang ang mga Duterte para sa 2028 yung inyong speaker ang maging pangulo.
Huwag ganun. Masyado kayo. Abuso na yan. O, panoorin po. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot. Parang galit ata ang Quadcom. So Quadcom ang galit. Sinasabi nitong nagtatanong. Hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalit? Nandoon man ako. Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Gilgra. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante, saka yung si Dan Fernandez. So pinagdidiinan nitong mga media na galit sila. So sila ang galit. Sumasagot lamang si Pangulong Duterte. Galit sila. Sino ba yung mga galit? Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Yan yung sinabi niya. Sipain ko silang toot. Ganon. Ito na yung wala ng Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Tandaan ninyo mga kababayan, requirement syempre, ikaw din ang gagasto sa lahat ng entourage mo pag ikaw ay dating sabihin, retired ka na bilang presidente, hindi naman sasagutin ng gobyerno yung mga security mo, mga assistant mo na pag-uuwi ka. Alam mo sa totoo lang, kawawa ho si Pangulong Duterte every time pumupunta ng Maynila. Kasi sa dami, hindi naman pwedeng yan eh. Aside from may mga gusto sa kanyang, alam mo na, gumante. Ang dami pa hong nagpapapicture sa kanya. Ang dami pa hong tao. Yun yung restaurant na pinagmeetingan niya ay nagkagulo yung mga tao dun eh. Sa sobrang hindi pwedeng dalawang security lang ang dala niyan. Dapat talaga matanda na po yan. Siyempre pagka dinumog yan, baka madapa pa po yan. So talagang marami kita nyo naman, ultimong sa Senado pinagkaguluhan eh. Di ba? So hindi yung pwedeng pumunta ng walang advance party, ng walang taong naandoon, o walang security. Kawawa isipin mo, sariling gastos na po yun. Hindi na po yung gastos ng gobyerno. At alam naman po natin, hindi naman nung nag-take home itong si Pangulong Duterte, hindi ho niyan ugali ang kumulimbat. As in, yan lagi niyang sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang perang pumunta na paikot-ikot pa ng bansa. Wala na ho siyang pera. I never, kayo taga Davao kayo, lakin, sa pang na-observe ko nung nag-meeting kami totoo ito, di ba? Hindi nag-meeting. Yung nagkasama-sama po kami, nagkanta-kantahan, nagkaraoke kami. Alam mo, isa ba napansin ko? Kung ano yung gamit niyang pick-up, noong nakilala ko siya bilang kandidato pa sa pagka-presidente noon, yung pick-up na ginagamit niya na yun, yun pa rin yung pick-up na ginagamit niya ngayon. Hindi ho nagbago. Buti pa yung mga networker. Di ba? Yung networker, manghihiram ng mga pang isang buwan, 2 buwan, tapos magpapalit ng sasakyan. Kunwari, ipopost. Kunwari, maraming sasakyan, pero palit-palitan lang man sila. Gago! Hindi, joke lang. Naalala ko na naman yung networker na gustong tumakbo na mayo. May pabenta-benta pa ng sasakyan puno. Kung, ayaw ko lang ikwento, pero kung sa totoo lang, sigurado ako sigurado ako na baka ibinenta mo lang sa kapwa mo networker yan para meron kayo pagyayabang Tama, mali. Nagpapalit-palitan lang kayo. Ako, nagtatanong lang. Tuloy dito. Bata tayo dito. Wala akong extra money sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. Pag sinabi pang ipakuntin ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Yung mga nagtatanong talaga, nang-a-agit pa ano daw, pa-contempt ka daw. Yung klase ng pagtatanong Hindi, naintindihan nyo mga kababayan. Hindi ko sinasabing mali yung klase ng pagtatanong nila Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko kasi,
the way na magtanong ka kay Pangulong Duterte would really trigger something na ang sagot niya ganun din, di ba? So kung ang pagtatanong mo parang po-provoke ka o nagpapatrigger ka, mati-trigger talaga si Pangulong Duterte sa mga ganyang klaseng tanungan. Ayan sabi niya, papakontempt ka daw. Ano, ha? Paano na mangyari sa'yo? Contempt ka. Tingnan ninyo, ha? Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? iba ko kung taga saan yan. Kasi yung aktor na diyan, si Dan Fernandez, Abante sa Paduano. person. And yun, nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality? Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pinagdaanan ko na lahat. Pati hindi ho, tandaan niyo, hindi ho ito ordinaryong mayor lang ng, hindi ko sinasabing ordinary mayor ng ng mga taga Maynila o taga Metro Manila, ha. Pero syempre, yung conflict sa Metro Manila, iba ang conflict o labanan sa, tandaan niyo, sa Mindanao. Iba ho ang labanan diyan. Iba ho, hindi naman sa pero matitikas ho talaga mga taga Mindanao. Iba ho ang labanan ng politika. And yet, PRRD survived that. Yung mga enemy niya, naging kaibigan pa nga niya. Kung how he did it, kakaiba ho. Ibig sabihin, talagang iba ho mag-isip, iba ho lumaban si Pangulong Duterte. Iyan ang sinasabi niya na naging presidente na ako Naging mayor na ako Wag niyo akong ganyanin. Kayo, sino ba kayo? Bumoto sa inyo, wala pang 200,000 kayo. Tapos kumakasinda kayo sa akin, nakala ninyo masisindak ako. This is a political move. Hindi, totoo ha. I dare. Actually, I dare that Quadcom. I-contempt nyo si Duterte. Sige na. I-contempt ninyo nang magkaalaman tayo kung anong hinahanap ninyo. Magkakaalaman talaga tayo. Hindi kasi puro kayo dakdak puro kayo salita, puro kayo pananakot. Hindi, i-contempt nyo na. Sige na. Mga kababayan, handa na po ba kayo na ipa-contempt si Pangulong Duterte? I-post nyo dyan, ha? I-post nyo dyan kung ano sa tingin ninyo mangyayari pagka i-contempt si Pangulong Duterte. Sige ho. Nakita mo ngayon, Mayor. Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. In fairness to the idiots. Mga idiot! Sa Tagalog, pagandahin natin, tanga. Pinaganda. Hoy, mga tanga, sabi ni Pangulong Duterte. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mang sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Yun. Sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? Yun na nga sinasabi natin di ba? Sinabi na ni Pangulong Duterte. Ano pa? Gusto ninyo palabasin na mamamatay tao si Duterte ng mga kriminal. Inamin na niya. Mamamatay tao ko ng mga kriminal. Gusto niyong palabasin na may DDS. Sinabi niya. May DDS. Alam niyo yun, gusto niyo sabihin na inaano niyo yung mga kriminal na lumaban. Inamin niya. Gusto ko lumaban sila. Yan ang sinabi ko. Alam mo yun, anything that you want na sabihin ni Duterte, nandyan na sinabi niya na sa Senado. Uulitin pa ba niya? Ano to, paulit-ulit? Idiot kayo? Di ba, idiot ba kayo? Paulit-ulit niya pa sasabihin niya. Hindi niyo pa ba naintindihan na isang beses?
Bungal kayo? Ay, bungal. Bingi kayo, bingi? Ang bira. The next performance will start momentarily.